Dear Kuya Poy, ako po si Jamie, 33 years old mula dito sa Lagro, Quezon City. Ang totoo po niyan ay gusto ng mister kong si Donald na sagutin ang pag-aaral ng kanyang pamangkin. Pero alam mo Kuya Poy, para sa akin ay para bang hindi pa buo ang suporta ko sa gustong gawing hakbang ng asawa ko. Kaunting background lamang po para sa mga nakikinig at sa mga nanonood ng inyong programang Heart to Heart. May pamangkin kasi si Donald na isang slow learner. Yan ay base sa naging assessment ng kanyang mga doktor. Although sinabi naman po sa akin ni Donald na hindi raw ito learning disability, kaya pwede raw itong maagapan kung matututukan ang kanyang pag-aaral ng kanyang mag-anak. Ang kaso nga lang, yung mga magulang mismo ng bata ay para bang pinabayaan na ang kanilang sariling anak. Imbis kasi na nasa grade 11 na ang bata, ay nasa grade 3 pa rin ito magpasa hanggang ngayon. Kuya Poy, medyo sumama ang loob ko noong nalaman ko yun. Ang matindi pa dyan ay yung hipag ko mismo ay wala man lang trabaho. At ang asawa niya naman ay umaasa sa pagde-repair ng cellphone, kaya kung wala raw itong kikitain sa isang araw, expected na nga ang buong pamilya. Sobrang naawa naman ako sa pamangkin namin ng asawa ko dahil tuwing kinakausap ko siya ay totoong parang 8 years old lang na mag-isip ito, kahit na teenager na nga siya. Pero sa kabila niyan, Kuya Poy, ay hindi pa rin buo ang kalooban ko sa gustong mangyari ni Donald. Unang-una po kasi sa lahat, parang wala naman sa budget namin ang magpaaral ng bata. Ikinasal kami ng mister ko this year lamang. At first time naming bumukod from our respective families. Parehas naman po kaming may trabaho at okay naman din ang living situation namin. Yung tinitigilan namin ngayon ay nirerentahan lamang. At halos wala itong mga gamit. Kaya ang budget namin ay napupunta sa mga pagbili ng muebles at ng ibang mga appliances na kakailanganin namin sa pag-uumpisa naming mag-asawa. Nagtatabi kami monthly para meron kaming emergency fund, para din sa future business endeavor namin, at sa future din naming bahay at sa marami pang iba. In short, ay talagang sukat na sukat ang aming budget. Hindi ko alam, pero dapat bang magpaubaya na ako ng tuluyan sa desisyon ng asawa ko na paaralin ang pamangkin niya? Baka naman kasi hindi na tuluyang gampanan ng kapatid niya ang obligasyon nila bilang mga magulang sa kanilang anak. Ano po ba, Kuya Poy, ang magandang gawin sa sitwasyon na kinakaharap ko ngayon? Sana po ay mabigyan ninyo ng kasagutan ang aking pagkalito. Hindi ko naman po gustong hindi tumulong. Nga lang, ay parang hindi pa namin talaga kaya at pinanghihinaan ako ng loob. Hanggang dito na lamang ang story ang ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Maraming salamat po sa pagkakataon. Lubos na gumagalang, Jamie. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi ni Jamie at ng kanyang bagong bagong kasal o dating jowa at bagong kasal lamang sila ngayon at bagong pagsasama nila ni Donald. Nga lang ang sinasabi sa atin dito ni Jamie ay nag-uumpisa pa lang sila eh. 'Di ba? Kinikwento niya nga sa atin, kakakasal lang namin, nag-uumpisa pa lamang kami, Kuya Poy, nga lang itong asawa ko ay gusto na agad kumuha ng isang responsibilidad na ikinakatakot ni Jamie na baka hindi nila mapanindigan. Okay? Unang-una, Jamie, ay huwag ka na munang magtampo sa mister mo.
Yan yung pagkakaiba kapag ka mag-asawa na kayo doon sa magjowa kayo. Kung magjowa kayo, sige magtampo ka dyan, magpahabol ka dyan, huwag kang magpakita, huwag mong harapin, huwag kayong mag-date, okay lang yan. Pero kapag ka mag-asawa na kayo at nakatira na nga kayo sa isang bubong, hindi tampo ang una. Yan naman ay baka inilatag pa lang ng mister mo nga na desisyon, yung tulungan yung kanyang pamangkin na slow learner. Pero ganito ang dapat gawin. Mag-usap kayo na maayos. Makinig ng maigi doon sa mga plano nitong si Donald bilang isang asawa. Papasakop din tayo. Hindi naman yung isusuko mo na lahat ng ng karapatan mo sa asawa mo. It's just that kailangan mo makinig sa mga plano niya as head of the family kahit wala pa nga kayong sariling anak, Intindihin, unawain mo muna yung kanyang mga plano kung ano nga bang gusto niya sa pagtulong, hanggang kailan, hanggang saan yung pagtulong na yun doon sa pamangkin niya na nangangailangan naman talaga ng suporta bilang slow learner nga ito. Proseso yan Ganyan talaga yan. Para kapag ka na nag-usap kayo, naunawaan mo na, at kung meron kang apila, sabihin mo rin ng maayos. Para alam din naman nitong mister mo yung mga pinupunto mo. Ganyan yan. 'Di ba? Proseso kasi kapag mag-asawa na kayo, hindi pwede yung mabilisan, hindi pwede yung may plano na akong ganito, bibili ng muebles, ganito, ganyan. Tapos may sandali lang, kailangan natin tulungan. Ay, hindi pwede. No, hindi pwede yung ganun na magsusungit ka na lang dyan. Well, welcome sa buhay mag-asawa. Jamie, meron talagang mga biglaang adjustments, meron mga pag-iiba sa mga plano natin. Ayan, hindi lahat ng kinontra o naiba ay pinagtatampuhan o pinag-aawayan. Sa buhay mag-asawa, napaka-epektibo pa rin talaga nung maayos na usapan, pagpapaliwanagan at pagbibigayan. Yun 'Diba? Kaya naman kung malinaw na yan sa isip mo, Jamie, siguruhin mo at alamin lang kung kaya nyo nga ba talagang tumulong nitong si Donald. Baka nga kasi syempre kakakasal nyo lang, katatapos sa mga gastusan at meron kayong hawak na pera dyan. So feeling niya kung sino man sa inyo ang nag-budget ng inyong mga kinikita dyan, sinong humahawak, kung kinakailangan na mag-compute kayo, Donald, asawa ko, mister ko, ito ang gastos natin buwan-buwan. Di ba kung kailangan mo ipakita sa kanya, i-discuss yung mga ganyang bagay, baka kasi may mga hindi rin siya alam. Ayan, magkano ba? Sa papaanong paraan ba natin tutulungan yung kapatid mo? Kasi ito lang ang matitira sa atin. 'Di ba? Kasi kanina nga naka-itemize, sabi mo, meron kang emergency fund, meron kang para sa business ninyo na mga iniipon, meron para sa bahay din ninyo, 'di ba? Baka na overwhelm lang itong si Donald na kayang-kayang tumulong. Well, okay naman yun. Pero i-compute mo sa harap niya, ito yan, ituos nyo. Ayan. Pero kapag meron naman talaga, makapag-extend kayo ng tulong, after all, kapamilya nyo yan, kamag-anakan ninyo yung pamangkin ninyo, at kailangan niya talaga ng suporta sa pagiging slow learner niya nga. 'Di ba? Hindi siya pwede yung paaralin mo lang, bahala ka dyan. Kumbaga may special attention na kailangan ding ibigay sa kanya. Pero kapag okay na ang plano ninyo mag-asawa, i-discuss nyo rin doon sa mga magulang ng bata. Kahit pa ang pagkakakilala nyo nga doon sa mga magulang ng bata, sabi mo walang asawa, walang trabaho yung sister-in-law mo. Tapos yung brother-in-law mo naman ay wala ring napagkukunan na steady na trabaho. I-take into consideration din yung mga bagay na ganyan. 'Di ba? Pero i-discuss nyo sa kanila. Sila pa rin yung magulang ng bata. Kahit gaano kaganda ang plano ninyo para tulungan ng pamangkin ninyo, kung hindi naman pala approve dun sa mga magulang ng bata, hindi pa pwedeng ipilit yan. Para malinaw lang. At kung sakaling mag-okay sila, sabihin nyo, ito ang kaya naming ibigay para sa pamangkin namin. Kapag susobra dyan, pwede bang kayo na? At dapat kayo naman bilang mga magulang. 'Di ba? Wag natin pangungunahan. Baka yun nga lang rin ang inihintay nilang mag-asawa, yung tulong na manggagaling sa inyo, but not necessarily 100% na sa inyo na yung responsibility. It's just that kailangan din nila ng ayuda
mula sa mga kamag-anak na may mabuting kalooban katulad ninyo ng asawa mong si Donald, 'di ba? Kaya sa ngayon, kumalma ka, mag-usap kayong maayos nitong si Donald. Okay, Jamie, magtuos-tuos kayo. Para makita nyo, parang feasibility studies, ano? Feasibility study. Ayan, ay hindi pala kaya. Pasensya na, ganyan. Pero tutulong pa rin tayo. Maganda na merong asawa na katulad ni Donald, ready tumulong. Okay? Ayan, at dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.